Magandang gabi. Ito ang Boses sa Dilim, ang iyong bagong hantungan ng mga kwentong nakakakilabot, totoong karanasan, at mga alamat na pilit binubura ng panahon. Dito, ang bawat kwento ay isang paalala. Na hindi lahat ng katahimikan ay ligtas. At hindi lahat ng liwanag ay kayang itaboy ang dilim. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa gabi-gabing takot na hindi mo akalain. Ngayong gabi, isang kwento na naman ang bubuhay sa mga takot mong matagal nang natutulog. Isang kwento ng kababalaghan, ng lihim at ng isang katotohanang hindi lahat ay handang marinig. Ito ang Walang Mukha Ang Aking Kaklase. Ako si Riel. At kung iniisip mong ito'y isa lang sa mga kwentong nakakatakot na gawa-gawa lang, sana tama ka. Sana gawa-gawa ko lang ito. Sana hindi ko talaga siya nakita. Pero nakita ko siya. At mula noon, hindi na ako muling nakatingin sa classroom sa parehong paraan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng araw ng pasukan sa ikalawang semestre ng grade 9. Bagong upuan, bagong guro, parehong kaklase. Pero may isa kaming bagong kaklase, si Jessa. Tahimik lang siya. Palaging nasa hulihan. Laging nakatungo. Hindi sumasagot, hindi tumatawa. Akala ko'y normal lang. Hanggang isang araw, habang ginagawa ko ang seatwork, napatingin ako sa kanya. At doon ko napansin, wala siyang mukha. Hindi ito metaphor. Hindi ito hyperbole. Literal. Ang kanyang ulo ay nandoon, pero imbes na mga mata, ilong, at bibig, isang maputlang balat lang na walang detalye. Parang papel. Parang nabura. Napapikit ako, inisip kong pagod lang ako. Pero nang muli ko siyang tingnan, ganoon pa rin. Nang araw na yon, tinawag siya ng teacher. Jessa, anong sagot mo sa number 4? Wala siyang sinagot. Pero tumango ang guro. Tama. Very good. Nagkatinginan kami ng seatmate ko, si Mark. Kita ko sa mukha niya, nakita rin niya ang nakita ko. Hindi kami nagkausap agad, pero ramdam ko na pareho ang iniisip namin, may mali. Pagkatapos ng klase, lumapit siya sa akin. Riel, nakita mo yun? Wala siyang mukha. Kinabukasan, sinubukan naming magtanong-tanong. Kailan pumasok si Jessa sa section natin? Tanong ko kay Karen. Ha? Matagal na siya rito, no grade 7 pa lang, andito na siya. Pero imposibleng totoo yon. Kami ni Mark, sigurado wala siya sa class picture namin last year. Sa library, kinuha namin ang yearbook. Binuklat ang section namin. Tama kami, wala si Jessa sa litrato. Pero sa ibang section, may lumang class photo na may isang estudyanteng tinakpan ng papel ang mukha. Sa likod ng pahina may sulat kamay. Huwag mo akong tingnan. Baka makita rin kita. Ilang linggo pagkatapos noon, biglang hindi na pumasok si Layan, isa sa mga kaklase namin. Wala ring balita kung saan siya napunta. Wala siyang paalam. Wala ring record sa class list. Napansin mo, tanong ko kay Mark. Parang siya lang ang natatandaan natin. Yung ibang kaklase parang nakalimutan ko na ang mukha nila. Tumango siya. Parang nabubura sila. Nang gabi ng school program, kami ni Mark ay napadpad sa 3rd floor. Walang tao roon tuwing gabi. Pero may narinig kaming tunog sa itaas ng ceiling. Mga yapak. Mabagal. Parang may naglalakad. May attic ba ang school? Tanong ko. Wala, sagot niya.
Pero laging sinasabi ng lola ko noon, may mga nilalang na tumitira sa taas ng mga paaralan. Yung mga nalimutan. Doon nagsimula ang mga panaginip. Araw-araw, nananaginip ako ng silid-aralan. Laging walang laman. Laging ako lang. Laging may isang estudyanteng nakaupo sa likod, at sa bawat panaginip, lumalapit siya. At sa tuwing papalapit siya, lalo siyang lumilinaw. Hanggang sa makita ko wala siyang mukha. At ang mas malala ako na ang nakaupo sa upuan niya. Si Mark ay hindi pumasok kinabukasan. Tinawagan ko ang bahay nila, wala raw silang anak na Mark. Walang taong ganoon. Tinanong ko ang mga kaklase, nasaan si Mark? Sino yun? Tanong nila. Ako na lang ang natatanda sa kanya. May lumang silid sa dulo ng building na laging nakalock. Sinabi ng janitor na dating classroom, yun ang isang seksyon na nawala ng buong estudyante. Na ospital daw ang teacher sa takot. Pero hindi raw totoo, sabi ng principal. Pero nang pasukin ko ang silid isang hating gabi, may mga pangalan sa pader. Mga pangalan ng mga kaklase kong nawala na. Kasama doon ang pangalan ko. May notebook akong natagpuan sa ilalim ng sahig ng lumang silid. May mga tala, mga petsa, mga estudyanteng inabura. Lahat ay may koneksyon sa isang kulto ng mga estudyanteng walang mukha, mga kaluluwang nakalimutan, ibinura mula sa alaala, kapalit ng kapayapaan ng paaralan. At si Jessa ay tagapagmana ng kultong iyon. Tinangka kong tumakas. Nilusutan ko ang gate. Tumakbo sa kakahuyan. Pero sa bawat hakbang ko, pabalik ako sa eskwelahan. Parang paikot. Parang bangungot. At sa dulo, naroon na siya, si Jessa. Hinawakan niya ang braso ko. At sa huling pagkakataon, narinig ko ang boses niya. Wala ka ng mukha. Dumilat ako sa ospital. Ayon sa doktor, ako raw ay nakolaps sa school. Pero walang pangalan ko sa records. Walang magulang. Walang guardian. At sa salamin ng kwarto ko, wala na rin akong mukha. Ilang buwan na ang lumipas. Wala na akong maalala sa sarili kong pangalan. Saan ako galing? Anong buhay meron ako noon? Pero ramdam kong may kulang. Isang araw, may narinig akong boses mula sa hallway ng ospital. Mga estudyante nagkukwentuhan. Isa sa kanila ang tumingin sa akin, pero agad na umiwas. Nang tanungin ko ang nurse kung sino sila, umiti lang siya. Mga bagong volunteer yan sa reading program. High school students mula sa Aurora National High School. Napalingon ako. Aurora? Doon ako galing, diba? Kinagabihan, nanaginip ako ulit. Nasa loob ako ng isang classroom. Sa sulok, may lumang class photo na naka-frame. Isa-isa kong tiningnan ang mga mukha. Lahat malinaw. Maliban sa isa. Wala siyang mukha. Pero alam kong ako yon. Sa likod ng frame may nakasulat. Hanggang may nakakakita, may alaala. Hanggang may nakakalimot, may nawawala. At doon ko naintindihan ako ang susunod na kwento. Sa bawat paaralan, may mga pangalang hindi na binabanggit, mga mukhang hindi na maalala, mga estudyanteng tila hindi na dumaan sa mundong ito. Pero sila'y nariyan pa rin. Tahimik. Naghihintay. Sa likod ng mga pintuan, sa sulok ng mga upuan, sa bawat silid na nalimutan. Kung minsan, may isang upuang walang nakaupo, pero hindi bakante. Kung minsan, may isang pangalan sa class record na biglang nawawala. At kung minsan, may isang kaklaseng hindi mo kilala, pero parang matagal mo na siyang kasama.
Kapag nakita mo na siya, kapag nakilala mo siya, wala nang balikan. At kapag nawala na rin ang mukha mo, ikaw na ang kwento ng susunod na batch.